Muntik nang madukot na nagpanggap daw na kamag-anak ng isang 6 na taong gulang na babae sa QC. Buti na lang, nagbabantay ang tatay ng bata nang umatake ang kidnapper. Yan ang Metro Action Report ni Franz Noguera. Todo bantay na ngayon si Lenlin sa kanyang 6 na taong gulang na anak na itinago namin sa pangalang Lin. Muntik na raw kasing madukot si Lin ng isang lalaki. Kwento ng biktima, Martes ng gabi nanonood daw siya ng liga ng basketball kasama ang tatay. Lumayo raw siya para maglaro nang lapitan siya ng sospek na si Erison Morales. Binigyan daw siya ng pera at pinabili ng sigarilyo. Ang di alam ng sospek, minamatsagan na ng kanyang ama ang bata. Makanya kay mapalik kita pambiskuit. Punta ka daw dito kasi bibili daw tayo ng biskwit. Yun po ang sabi ng mama. Dito na naalarma ang ama ng bata, kaya sinundan niya ang sospek at nagtanong na parang concerned citizen lang. Tinanong niya kung bakit niya kasama yon. Nung sinagot sa kanya nung suspect, pamangkin daw niya yon. Tapos hawak na daw ata yung kamay. Kaya nagkaroon na ng komprontahan. Nang magtangkang tumakas ang lalaki, dito na siya kinuyog ng mga kaanak ng bata. Kalaboso ngayon si Morales at bakas pa sa mukha, braso at tuhod ang bugbog na inabot. Todo tanggi pa rin siya sa bintang. Para patawag ko rin po ipaglaban yung sarili ko, ma'am. Nakatrabaho, contraction. Kung hindi contraction po, ma'am, nagtatawag po ako ng mga jeep. Desidido naman ang magulang ng bata na ituloy ang kasong attempted kidnapping laban sa sospek. Mahirap naman po kung iurong po namin yung demanda kasi siyempre marami na nangyari dito ng mga bata na nagwawalaan. Para po siya madala. Paalala ng mga pulis, siguruhing may bantay palagi ang mga anak para hindi mabiktima. Franz Noguera, News 5. Pinapilip naman ng Phil-Mexican contestant na si Jessica Sanchez ang mga hurado sa American Idol at si Julian Santos. Ano kaya natanggap na birthday at Mother's Day gift mula sa mister na si Ryan Agoncillo? May report si MJ Marfori. Muling napatayo ang mga judges sa American Idol matapos kantahin ni Jessica Sanchez ang And I'm Telling You ni Jennifer Holliday na sumikat sa pelikulang Dreamgirls. Para sa Idol judges, napaka-natural ng emosyon na pinakita ni Jessica sa performance. Mismo si Holliday sinabi sa Twitter na fan siya ni Jessica Sanchez. Approved din sa mga hurado ang rendition ni Jessica na Etta James original na Steal Away. Bukas malalaman kung sino ang pasok sa top 3. Isang sexy mommy Juday ang rumampas sa Makati kahapon para tanggapin ang award bilang Best Nanay. 8 buwan daw nag-exercise at nag-jetta si Juday para ma-achieve ang kanyang figure ngayon. Kung darating naman, bakit naman hindi? Kung may ibibigay, bakit naman hindi? Cute naman kasi ng mga bagets namin. Dahil ika-34th birthday ngayon ni Juday at Mother's Day pa sa linggo, nagpa-blow out ang hubby niyang si Ryan ng bakasyon grande sa Singapore. Food trip, kasi pangarap ko talagang makapag-food trip sa Singapore. So, ayun, yun yung birthday gift ni Ryan sa amin. MJ Marfori, News 5. Dito po naman tayo sa bansang Argentina. Ipinasa na ang isang panukalang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga pasyente na mamatay. Layon ng Dignified Death Bill na bigyan ng karapatan ng mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon na tumanggi sa artipisyal na pamaraan para humaba ang buhay. Kung hindi man ito magagawa ng pasyente, ay ang pinakamalapit na kamag-anak ang pwedeng tumanggi dito. Pero nilinaw po ng mga mababatas na hindi kasama sa panukala ang pagpapabilis sa pagkamatay ng isang tao tulad ng euthanasia. Ito naman ang mas maaksyong balita ngayon. Ilang mga bangkay sa sunog sa commercial building sa Butuan hindi pa rin nakikilala dahil sobrang natusta. Isa sa mga namatay, birthday pa raw na mangyari ang trahedya. Wala ba namin mangyari sa kanya, hindi namin pinapunta dito. Pag-stay in ng mga empleyado sa building, bawal daw pala. Sanggol, nabali ang binti habang ipinapanganak sa isang ospital sa Laguna. Sino nga bang may kasalanan? Programang T3 ng Tulfo Brothers sinuspindi habang iniimbestiga ng MTRCB ang mga payag ng 3 kaugnay ng away ni Ramon Tulfo at mag-asawang Claudine at Raymart Santiago. Nanay ng Cebu Pacific Crown Stewardess na pinagmumura umano ni Claudine Barreto naglabas ng sama ng loob laban sa aktres. Sakit pa noon, sinabihan pa sila na
tatawagan ko yan si Gokongwe. Ipatanggal ko kayo. Erap, botante na ng Maynila. Alitin mo, malinay niyo na ako. Pero dating Pangulo, hindi nga ba natulog sa bahay niya? Mga Chinese travel agency kinansela ang tour packages sa Pilipinas. Mungkaing buwelta naman ang isang congressman. Iba na natin ang mga Chinese-made products. Sa sports, two-time championship pin ng talk and text drop ang texter sa PBA. Napurnada nga ba dahil sa maling pagtawag ng foul ng referee? At sa aksyon extra, araw at oras kung kailan pinakaganado raw si Mrs. na makipaglabing-labing. Alamin!